of Reina Mercedes, Council is in assemble. The Honorable Harold Respicio presiding. This session is called to order. Honorable Butaran, the prayer please. Okay, let us all pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patnubay. Nakarating po kami ng lahat ng ligtas sa aming session. Kayo po ang dahilan kung bakit nakamit po namin ang aming tungkulin ngayon. Kaya po, ikaw din po ang tutulong sa amin upang hindi lang kami sa salita at sa papel magaling, kundi pati sa mga gawa. Upang sa ganun po ay makapaglingkod po kami ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa. At magawa po namin ang aming mga gawain na may dignidad. Maraming salamat po sa lahat ng blessing nyo, gabay at talinong meron po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa ngalan ng anak si Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Morning, everyone. The roll call, please, Mr. Secretary. The Honorable Paulo Aradun, the Honorable Arnold M. Barangan, the Honorable Hilaria Butaran, the Honorable Edwin M. Esteban, the Honorable Albino Puntapay, the Honorable Domingo P. Bawa Jr., the Honorable Salvador Apostol III, Honorable Heribert Galaban, the Honorable Rodrigo V. Pascual, and the Honorable Andre Dominic Buhangin. Having the majority of the Sangguniang Bayan who are present for today's session, I hereby certify the presence of quorum, Mr. Presiding. We proceed, sir. Valedictorian. Good morning, Mr. Presiding Officer, and good morning, August members of this body. What a beautiful Monday. And let's start the week right by wearing the smiles on our faces. Sana magtagal hanggang Friday. As we move on, Mr. Chair, may the Secretary be directed to inform the body if there are any members of the Sangguniang who would like to avail of the privilege hour, Mr. Chair. Yes, Mr. Presiding, one of the members of the Sangguniang Bayan would like to deliver a privilege message for the measures to be sponsored. The Honorable Heribert Galabay. Sorry, Mr. Presiding. Because the measures are supposed to be scheduled under the agenda, but the Committee on Rules suggested that we put it into the privilege message. All right. Mr. Chair, since there are no members who would like to avail of the privilege hour, I move that we terminate the privilege hour. All right. Go ahead, please. Okay.
I move, Mr. Chair, that the Secretary be directed to read the items under the unfinished business. Yes, Mr. Presiding. For the unfinished business, we have for the number 1, updating the municipal revenue code of the municipality of Reina Mercedes. That was referred to the Honorable Paulo Aradon. Mr. Presiding, good morning po sa ating lahat. With our business, updating the Municipal Revenue Code of Municipality of Reina Mercedes, sa lahat po ng gusto pong mag-rent sa ating facilities, meron po tayong, andito na po kung magkano po yung renta ng bawat facilities po ng LGU. Lapitan lang po ang ating Office of the Mayor. Sa ating pong function hall, sa mga mahilig po sa mga events na kailangan po ng mga 100 packs, pwede po tayo sa function hall, amounting to 7,000 po ang renta po natin sa function hall. And then sa conference hall po, it can accommodate mga 20 to 30 person packs, amounting to 4,000 pesos po ang ating renta. At sa ating pong covered court, kayang-kaya pong i-occupy ang event kahit nasa 100 po. Pero hindi po siya aircon. Amounting to 2,400 po. At kung gusto niyo po ng aircon, yun po tayo sa Judge Manuel T. Respicio Memorial Coliseum, amounting to 33,000 po. Makaka-accommodate po ng 100 to 200 packs po. That's all, Mr. Presiding, for the updating of the Municipal Revenue Code of the Municipality of Reina Mercedes. Point of order, Mr. Presiding Officer. Is that a motion, Mr. Proponent, Honorable Agdun? Is that a motion that we need to pass for the first reading? Yes, Mr. Majority Floor Leader. Parliamentary inquiry, the Honorable Chairman of the Committee on Rules and Privileges. Shall we take it as a proper motion already, Mr. Chair? Thank you so much, Mr. Valedictorian. I'll just take it as the second reading. We've read it the first time already in the past. Let's just open the floor to deliberations. Any questions from the body, please, about this proposed measure? The floor is open for questions. So, Mr. Adun, number 1, Yes po, Mr. yung rate po ay maghapon. Maghapon. Ah, 8 a.m. to 5? Yes po, Mr. Presiding. Pero depende din po kung gusto mo ng per hour po. Meron din po tayong per hour. Sa conference, sa function hall po is 875 po per hour. And sa conference hall po, 500 pesos per hour. Covered court is 300 per hour. And sa Judge Manuel T. Respicio Memorial Coliseum na aircon po, 4,125, Mr. Presiding. Pwede rin po ba sa gabi? Pwede rin po, Mr. Presiding. Alright. Okay. So, sa mga gusto pong mag-celebrate ng kanilang birthday, kasal, meron po tayong mga venues na available dito sa ating LGU. Pwede po sa umaga per hour, pwede rin sa gabi, pwede sa hapon, pwedeng maghapon kung gusto ninyong maka-discount. At kung gusto niyo ng resort, dun kayo kay Mr. Honorable Moran. Meron na po ba tayong draft resolution dito, sir, para may pasa natin ngayong araw na to? Or ordinance? Wala pa. For For next time na lang? Yes po, Alright. Mr. President. Sige. I-open na lang natin yung formal amendments next time. Kung wala na pong katanungan mula sa ating body, isarado na po natin ang ating period for deliberations.
For the next item under our unfinished business, Mr. Presiding Officer, is the updating of the rules, regulations, and operating conditions of the grant of franchise for motorized tricycle for hire in the municipality of Reyna Mercedes, Isabela, and I move that the Honorable Chairman of the Public Utilities, Honorable Barangan, be recognized. Mr. Presiding Officer, with this business, regarding po the updating of the rules, regulations, and operating conditions for the grant of franchise for motorized tricycle for hire in our municipality, we scheduled the committee hearing tomorrow, 9 a.m., and we invited all the officers sa lahat po ng TODA dito sa ating bayan ng Reyna Mercedes. Alright. Welcome po lahat ng TODA na pumunta dito sa ating hearing bukas kasama ng inyong mga opisyales. At lahat na ng issue na gusto ninyong iparating sa ating sanggunian ay dalhin nyo na po bukas at i-bring up nyo po sa ating atensyon. At kung meron din po kayong gustong pulisiya na magawa ang ating munisipyo para sa inyo, i-bring up nyo na rin po bukas. Dahil marami po tayong magagawa kapag pinag-uusapan natin ang mga issue na ipinaparating ninyo sa atin. Maraming salamat po. For the next item, Mr. Presiding Officer, is a resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban, to negotiate for the purchase of a portion of lot situated at Barangay Dangan, Reyna Mercedes, Isabela, owned by Virginia A. Elec. And I move that we recognize the Honorable Chair, Honorable Paulo R. Adun, Mr. Chair. Number one, sir. Mr. Presiding, regarding with this business, the resolution authorizing the municipal mayor, Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban, to negotiate for the purchase of lot situated in Barangay Dangan. Mr. Presiding, ito pong lupang to ito po yung dinodonate po natin sa Barangay Dangan as chair po ng LGU for their MTB po, multipurpose hall. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,500,000 in the lot. Yung lawak niya po is 1,500 square meter po, Mr. Presiding. And then sa ating pong kontrata with the Bentley, magpa-partial po tayo ng 500,000 this coming November 24. And kasama po yan sa ating annual investment plan for this year, 2025 po. And then the remaining 1 million is nakasama po sa ating proposed budget for 2026. And we will pay until February 23, 2026, amounting to 1 million pesos, Mr. Presiding. Alright. Preparado na ba yung resolution natin dito? Hindi pa? Not yet, Mr. Presiding. Sige. Congratulations, Mr. Number One. We have more info right now today. Next time, i-deliberate natin yan kapag kasama na natin yung resolution. And Yes then, po. makidala na rin po yung deed of sale. And then, kahit yung mga nabanggit mo kanina, na provisions ng transaction, Yes, po. makikita natin yun sa mga documents na ipapakita mo. Kasama na yung resolution and yung deed of sale. Kapag yun lang naman ang makikita natin, okay na tayo. Kailangan pa ba ng hearing dito or hindi na? No need na, Mr. Chair, No need. Mr. Alright. Presiding. At saka sinight visit ko din po siya. Naitayo na po natin yung multi-purpose building po nila, Mr. Presiding. Alright, that is alright. So in the next session, just bring the draft resolution, just bring the draft contract. We will see there all the complete provisions, and from there, we will ask questions. Yes, Mr. And President. on that day, I don't see any problem or any obstacle at all for its passing. Let's just do the deliberations, and it will be passed. Thank you, Mr. Presiding. Our next item, Mr. Chair, is a resolution authorizing, again, the Honorable Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban to negotiate for the purchase of a portion of lot situated in the Paco Pequeño, Reyna Mercedes, registered in the name of Mr. Placido Medina. And again, I would like to move that the chair of the committee be recognized, Honorable Adun. With this, Mr. Presiding,
With this resolution, authorizing the Municipal Mayor, Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban, to negotiate for the purchase of lot portion of for sanitary landfill situated at the Napakko Pequeño. Mr. Presiding, nakasama po sa annual investment plan natin ngayon, yung nire-program po natin last month, amounting to 4 million. And then, with lot area po na 3,500 square meter po. Alright, kailan ang balak nating pag-deliberate ito, sir? Pag nagawa po yung resolution next week din po, isabay din po sa dangan ng Mr. President. I think mas madugo ito, sir, kasi kailangan nating ma-justify na yung timing ngayon ay kailangan ng gawin. Yes, Mr. President. Amount, 5 million. Bakit kailangan ng gawin ngayon? Kailan ba yung expected na, yung period, gaano katagal yung expected period ng construction? Ano yung mga regulatory steps na kailangan natin gawin para ma-realize natin yung project? And why is it necessary na ngayon na natin kailangan gastusin yung pera na iyon? Dapat magkaroon tayo ng sufficient conviction after ng deliberations natin na it is really imperative na gastusin na natin yung halagang iyon ngayon din. Yes, Mr. President. And masusuportahan natin yung conviction na yun sa pamamagitan ng maayos na pagpresenta ng plano ng buong project na ito dahil medyo malaki-laki ito. I would suggest, Mr. Honorable Number 1, na pwede mong dalhin yung mga tauhan and officials dito sa ating LGU na nagpo-propose nito, lalo na sila yung gumagawa ng plano at sila ang may alam ng regulatory process, na pumunta dito at bigyan nila tayo ng sufficient assurance na marirealize itong project na ito and it is well worth it na gastusin yung salapin na iyan ngayon. So medyo mas madudugo ito. So just be prepared para sa susunod na session kung doon natin gustong talakayin itong measure na to. Again, I repeat, ang objective lang ng council na ito is ma-deliberate natin ang lahat ng policy na ipinapasa natin dito sa ating munisipyo. I know at the end of the day na lahat ng ito ay papasa, walang obstacle, and the speed at which na maipasa natin ito ay depende lamang sa bilis natin na mag-schedule or i-take up yung matter na iyon during session or during hearings. That's why I encourage na itakal na natin, i-deliberate na natin para tapos na. Yep, and be prepared and be sure na during deliberation, almost ready tayo na ma-address lahat, i-anticipate na ninyo lahat ng question na pwedeng mag-landing sa inyo. Dahil yun po ang obligasyon natin sa public na maipakita natin sa kanila na lahat ng policy na ipinapasa natin dito sa munisipyo ay well thought of and reasonable at rational silang lahat. And makonvince sila na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating ginagastos ay at the end of the day ay para sa ikabubuti rin nila. At ang ating ginagawa ay yung pinakamatalinong approach para makamit ang ating mga objectives. At the end of the day, yung prerogative para malaman kung ano yung makabubuti sa ating bayan ay mula pa rin sa ating executive. Kung ano yung mga specific na akbang para ma-achieve yung mga objective na yun ay manggagaling pa rin sa kanya. Ang role lang natin ay ma-deliberate, matulungan natin siyang mag-isip sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tamang questions. At on their part, masagot naman nila yung mga questions na yun to the best that they can. So lahat po yan ay maaasahan natin na magagawa natin sa susunod na session and mga susunod na hearing kung sakasakali. Depende po sa ating head ng committee. Thank you, Mr. President. Thank you so much, Mr. Chair, and thank you so much, Honorable Atun. Moving on, would like to move that the Secretary be directed to read the items under our business for the day. For the business for the day, for the first, Mr. Presiding, referred to the Sangguniang Bayan for consideration is a resolution supporting the enhancement partnership against hunger and poverty program in the municipality of Reina Mercedes. Mr. Presiding. Number 1. Thank you. Mr. Presiding, with this
matter, the resolution supporting the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program in Municipality of Reyna Mercedes. This resolution of the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, Mr. Presiding, isa po sa challenge sa atin ang kahirapan at pagkagutom, Mr. Presiding. We have 27.2% sa buong Pilipinas po ang naghihirap at nakakaranas po ito dito. Tayo po ay magbibigay ng resolusyon para suportahan po ang programang ito. Kasama po natin ang agencies, the DSWD, DA, and DAR, in collaboration with the rural communities, government agencies, and community-based organization, Mr. Chair. Dito po ay nagtutulungan tayo na maiangat po ang bawat kasamahan o constituents po natin, lalong-lalo na po ang mahihirap at nagugutom po, Mr. Presiding, na isa po sa ating ginagawa ay ang pag-support ng supplemental feeding, pagtatanim po sa ating backyard, at pagtutulungan po ng bawat council na mabigyan ng pagkain po ang ating mga constituents. So with this, Mr. Presiding, motion to pass a resolution supporting the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program in the Municipality of Reyna Mercedes. Do we have that draft resolution, sir? Do we have a copy of that? We do. All right. Ang resolution po na ito ay naglalayon lamang na magbigay ng suporta. Yun yung keyword. Suporta sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na ipinapatupad ng DSWD, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. At hinihiling nito ang suporta ng ating munisipyo. Pero pagdating sa specifics, as far as this resolution is concerned, ay wala pa. Wala pang specifics. Wala pa tayong specific na programang gagawin. Wala pang specific na gastos na kailangan. Support pa lang. Sa suporta po, meron na po yung ARC po, Mr. Presiding, yung ginagawa po ngayon ng bawat barangay na nagtatanim po sila sa backyard, and then after a week, mag-harvest po sila, and then punta sila ng barangay multi-purpose, magkikilo po sila ng mga gulay, and then they are sharing with each other, Mr. Presiding, as magiging ulam ng bawat pamilya po sa barangay, Mr. Presiding. Alright, just to be clear, ang subject matter na po na ito ay kasama ng malawakang programa ng ating gobyerno. National, Yes po. and kasama na ang local para harapin in general
yung ating problema ng gutom at kahirapan. At marami pong programa na ginagawa ang ating mga national agencies para sa mga aims na ito. At ang resolusyon na ito ay nagnanais na suportahan lahat ng programang ito. At yung mga specifics na programa na ating ginagawa mula sa ating LGU para suportahan ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mga ordinansa at resolusyon at iba pang mga programa na ginagawa ng ating mayor para ma-meet ang mga targets na ito. Sa katunayan, isa sa mga programang iyon ay yung backyard farming. Yes po. Kung saan ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Reyna Mercedes ay maaaring lumapit sa ating Department of Agriculture dito sa ating munisipyo at mag-avail ng program na iyon at bibigyan sila ng libreng, malay mo, fertilizer, mga tanim, at Seedlings po. technical training, seedlings, para magtanim sa kanilang backyard at matutulungan sila sa kanilang pagplano ng kanilang pagtatanim, pag-market, pagbenta, at paano i-convert yung bagay na iyon sa totoong pera. Kapag nagawa po natin iyan, ay masasagot ang ating problema kahit pa paano sa kagutuman at magkakaroon tayo ng pagkakakitaan. Alright? So, kumusta na po ang ating programang ito dito sa ating munisipyo, sir? Meron po ba tayong data pagdating dyan? Ilan na po ba ang ating natulungan? Para lang ma-remind ang ating mga kababayan. I know, natakil na natin to last time. Meron tayong active program tungkol dito sa bagay na ito. Buhay pa rin pa ba ito? Pwede pa rin pang lumapit ang mga gustong mag-avail na to dito sa ating munisipyo? Alright. Open pa daw. Alright. If I may just add, Mr. Presiding Officer, although our program, yung Advancement for Rural Kids, is a different program since this is funded by a private organization, although maaari siyang maging partner dahil ang tinatarget po ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Reduction are those community-based organizations that are recognized by Lisagunian and other NGAs po na nag-ooperate because they serve as suppliers po ng mga food. Like for example, yung nasabi po ni Mr. Chair kanina na supplementary feeding program of the DSWD. May mga community-based organizations na nagsusupply exclusively sa mga ipapakaing mga hot meals sa ating mga daycare students, children. And so, even yung BJMP po have partnered with this program po para sila naman po mag-supply ng mga pagkain sa ating mga persons deprived of liberty. Sa atin po, in the LGU, ginagawa na po natin yan. We are tapping community-based organizations to supply mga foods po na maibibigay sa ating mga daycare workers, daycare centers for the supplementary feeding program. At mas pinalakas pa din po dito, Mr. Chair, yung mga social protection programs ng ating DSWD, like the Sustainable Livelihood Program, kung saan they target na po talaga yung those who need it most, Mr. Chair. Yep. Alright. This measure is well appreciated. It only shows na ang ating munisipyo ay aktibong nagpa-participate sa ating national government at iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, pang probinsya, pang nasyonal at pang lokal para harapin ang ating problema ng kahirapan at kagutuman. Especially, of course, dito sa ating municipality. At sa ating mga kababayan, kung meron man kayong suggestions para matakil natin ito, since meron tayong aktibong effort tungkol dito, pwede niyong lapitan ang ating number 1 at mag-propose po kayo ng mga programa para magawa ang mga bagay na yan. Tulad nga ng explanation ng ating valedictorian, meron po tayong mga aktibong programa ng pagpapakain sa mga daycare centers. Meron tayong aktibong programa ng pagbibigay ng livelihood sa ating mga kababayan at kasama na rin po dyan yung pagtatanim sa inyong backyard. Pag meron pa po kayong gustong nais na programa na gusto nating ipatupad, ay lumapit lang po kayo sa amin at gagawin po namin ang lahat para maisabuhay po yan at magkatotoo ang mga bagay-bagay na yan. Ang target po natin ay walang magugutom at walang maghihirap sa bayan ng Reyna Mercedes. Number 1, sir. Sir Presiding, kunin ko din po itong opportunity na to na magpasalamat po sa bumababa po sa atin na mga organisasyon, club na lagi pong nagbibigay ng pagkain,
suporta sa mga estudyante at sana po hindi po kayo magsasawa na tulungan po ang aming constituents, lalong-lalo na po ang mga kabataan at mga batang mag-aaral po. Yes. Yes. I think yung Eagles, SI, Yes, ma'am. Rotary, nagpapakain po yung mga yan at nagbibigay ng support every time na nasa crisis tayo. And the fact is, yung ating DPWH, merong individuals in times of crisis na tinatawag na kapag wala kayong makain or kapag sinalanta kayo ng bagyo at feeling nyo nasa crisis talaga kayo, pwede nyo po kaming lapitan dito sa munisipyo at makakahingi po kayo ng ayuda. Kasama po yan sa ating holistic approach sa pagsagot ng ating problemang kagutuman at kahirapan dito sa ating bayan. Although hindi natin masyadong problema yan dahil maraming extra rice dito. Alright? Meron pa po bang katanungan mula sa ating body? Wala na po. Narinig ko po kanina, ang motion ay pasa na ngayong araw na ito, so I take it as moving aside ang ating procedures pagdating sa pagbasa at gusto ko na pong hingin ang inyong boto ngayong araw na ito. Sa lahat po ng gustong sumuporta sa resolusyong ito, sa pagsuporta natin sa ating Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program ng ating gobyerno, pakisabi lang po, ay! Lahat po ng ayaw sumuporta, pakisabi po, nay! Wala po. Nay, merong isa? Wala. Lahat po ay. Ang resolution na po, ito ay pumasa. Thank you so much, Mr. Chair. I move that the Secretary be directed to read the next item under our business for today. For the next item, Mr. Presiding, the passage of resolution expressing our deepest sympathy and condolences to the very family of the late Honorable Restituto P. Respicio. May I be recognized, Mr. Chair? Mr. Presiding Officer at mga kasamahan sa Konseho, it is with deep sadness, yet with utmost respect, that I rise today to sponsor a resolution expressing deep sympathy and condolences to the bereaved family of the late former Mayor Restituto P. Respicio, who passed away on October 20. Former Mayor Respicio was not only a public official but a true servant of the people, a man whose leadership, integrity, and sincere dedication to public service left a lasting impact on the municipality of Reyna Mercedes. During his term as mayor and vice mayor, he played a significant role in the progress and development of our community. His vision for a better and more progressive Reyna Mercedes guided many of the programs and initiatives that continue to benefit our people today. He led with humility, governed with fairness, and served with compassion. Qualities that earned him the admiration and respect of his colleagues and constituents alike. Indeed, the passing of former Mayor O.T. Respicio is not only a loss to his family, but to the entire town of Reyna Mercedes, which he served with unwavering commitment. His legacy will remain in our hearts, in the hearts of those who live, and he touched, and in the continuing development of the municipality he loved so dearly. Through this resolution, we extend our deepest sympathy and heartfelt condolences to the bereaved family, and we express our profound gratitude for his exemplary service and contributions in our community. May his memory continue to inspire us all to serve with the same integrity, dedication, and love for our people that he exemplified throughout his years in public service. Thank you, honorable members and Mr. Presiding Officer. With this, I would like to sponsor a resolution expressing our deep sympathy and condolences to the bereaved family of the late Honorable former Mayor Restituto P. Respicio of Reyna Mercedes, Isabela. Thank you so much, Mr. Valedictorian. I would like to have the honor of reading parts of the proposed resolution in honor of the late Honorable Restituto P. Respicio.
The Honorable Restituto P. Respicio, former Municipal Mayor of Reina Mercedes Isabela, passed away at the age of 90 on October 20, 2025. The late Honorable Restituto P. Respicio had faithfully served the people of Reina Mercedes as Municipal Vice Mayor and Mayor for many, many years. During his term as Municipal Mayor, he was deeply admired for his fatherly leadership, integrity, and sincere dedication to public service, which left a lasting impression on the lives of many of his constituents. His outstanding leadership and valuable contributions played a significant role in the progress and development of the municipality of Reina Mercedes Isabela. His passion for good governance and commitment to excellence earned him the respect and admiration of his colleagues and the people he served, and his legacy shall remain a source of inspiration to future generations of leaders. It is resolved by this body to express the deep sympathy and condolences to the bereaved family of the late Honorable Restituto P. Respicio, former municipal mayor of his dedicated service and exemplary leadership to this municipality. For those who vote to pass this resolution, kindly say aye. Aye. Those who don't say no, nay. This resolution has passed this body. Thank you so much, Mr. Chair. I move that the Secretary be directed to read any unassigned business that we have for today. No more, Secretary, on the unassigned business. 40 seconds and further if I have. There's none unassigned. All right. I move for that we proceed to the other matters of the business, Mr. Chair. Mr. Presiding, for the other matter, again, for the fourth time, maybe, because next week we're about to enter into the November. As I've been saying, na yung isa sa mga gatherings natin dito sa Reina Mercedes, yung mga offices, yung paglagay po ng ng mga decoration sa mga office natin, then up to now wala po time na ilalagay pa. So yun po, yun through the office of the secretary na sana po magkaroon na po tayo ng siguro ina-assign ko na lang yung 4 ladies, May, Banji, Jojo, at saka si Doris, para sila po yung ma-assign na lang po na mag-decorate. All right. Let's call them Restis Angels. All right? Yep. Nasa sa inyo na yan, Restis Angels, kung I think next week mapapaganda na natin itong office na ito. Kung gusto nyo nang umpisahan o hindi. Ang gagawin lang namin as members ng ating council ay mamigay sa inyo ng napakaraming salapi para pagandahin ang ating opisina at mapagarbo ang ating selebrasyon. Mr. Chair, can Mr. Number 1. Mr. Presiding, Yeah. nagbigay po si Mayor ng 5,000 po, na naglaan po ng 5,000 budget para sa atin po for the decoration. Pwede daw po po din sa... Yes. Nakaka-pressure yan Parang feeling flush tuloy tayo ngayon. Okay lang yan, gagawin natin yan. Basta singilin nyo na lang kami, angels, alright? No problem. One more concern, Mr. Chair. Speaking of the resolution, nakakapasa lang po natin expressing our deep sympathies and condolences. As per information po na narinig ko kanina, I think we have a schedule po to visit po former Mayor Oti Respicio this afternoon. The Sangguniang Bayan are scheduled na mag-vigil at mag-visit po sa wake 4 o'clock this afternoon. Baka po pwedeng isabay na rin po natin yung ating resolution na madala po sa Yes, may sasabay po yan. Pipirmahan po natin, iprint natin siya na magandang papel
At kung pwede i-frame natin, sponsored by number 1, yung framing. Meron ba kayong frame sa shop ninyo, sir? Yep. Mamaya nagabarong pa o... Yes. Yep. Let's present our best selves to pay our respects. Ang ginawa po kasi ng Office of the Municipal Mayor, nag-arrange po ng schedule para hindi rin po mabakante ng sabay-sabay ang munisipyo. So, per department, meron na po naka-schedule since this morning. At tayo po ay naka-schedule po ng 4 p.m. So, 4 p.m. po. But if gusto ng ilan na pumunta ng mas maaga-aga, earlier than 4 p.m., welcome naman po. Wala naman po. But as a group, I suggest that we be there at 4 p.m. po. Lahat. All right, we will be there. I-frame natin yung yung resolution. All right, anything more? I think there's no more to discuss, Mr. Chair. So I move that we adjourn until November 3 at 10 a.m., Mr. Chair. September yun, sir. November 3. All right. Okay, bago po yan, Mr. Valedictorian, sorry. Yung mga hearings, sir, marami ba tayong kailangan tapusin this year? I mean, yung budget? Regarding sa budget po pala, Mr. Presiding, pinaplansya na po nila yung mga PPAs po nila. And then, pag na-finalize po, we conduct a plenary meeting with our municipal mayor, whole heads po ng sabay-sabay po, Mr. Presiding. Dito sa session or hearing? Ah, Whatever, no? Kahit Kung anong saan po, paraan. kung saan po sasabihin ni Mayor Attorney Malu po. Yeah, that's one thing, pero iba pang usapan kapag ipapapasa na nila dito sa ating Yes po, council, Mr. right? Presiding. After po nun, pwede na po tayo mag-schedule ng... Yeah. That's another set of Yes, po. hearings also. Yes, Or po. pwedeng i-take up sa session na rin. Yes po, Mr. Presiding. Yep. So na-anticipate ko lang na medyo mahaba-haba yun. So we should take it up. Okay. And I suggest na i-advance natin yung notice sa hearing ng 1 week para makapaghanda sila. Yes po, Mr. Presiding. Ang expectation ko lang sa kanila is mag-prepare sila ng mabuti. Isipin nila na parang thesis defense. Lahat ng natural questions ay i-raise para sa kanila. Just, they try their best para masagot yung mga reasonable questions. And that's it. At the end of the day, again, papasa naman yun. Yes, Dito Mr. sa President. council. Let's just do that process. Yes po. And I would appreciate it if we did it in my presence because I'd like to participate. And advisably, it be done in November. Yes, para po, sir. makapagbakasyon tayo ng December. December. Otherwise, kapag hindi natapos ng November, hindi ako makapagbakasyon ng December. Right? Hindi ako magbabakasyon kapag hindi yun natapos. So let's do us a favor. Lahat tayo magbakasyon ng December. Tapusin natin lahat ng November. Okay ba yun? Okay na, okay po. Kapag hindi Mr. natin natapos ng November, mapipilitan ako magstay December. at wala tayong bakasyon ng December. So yung pace natin na matapos yung trabaho natin is nasa sa atin din. So yung mga committee heads and committee members, sipagin po ninyong mag-schedule. Kung marami pa kayong nakasulat sa listahan ninyo, schedule niya lang. Parati akong available. And ilang weeks na rin tayong nabakante. Masarap yung mga prior weeks before, nag-enjoy tayo maraming hearings. It was fun. And then we had a few weeks na relax. And I think primed na ulit tayo para magkaroon ulit tayo ng hearings. November will be exciting. And then let's have fun in December. So, kapag ganun natin iisipin yung ating activities for the rest of the year, hindi mapipigilan yung turn rate ng ating executive department at tayo rin mapapabilis din natin ang trabaho natin. Alright?
Yung hearings daw po pala ng quasi-judicial function natin, ang sabi, ang availability ng dalawang Camber 29, which is 28, which is matagal. Pwede nyo pong kausapin yung dalawang parties kung gusto nilang mas mapabilis. In which case, kausapin yung counsel nila na gumawa sila ng availability nila ng mas maaga or pumili sila ng counsel ng mas available ng mas maaga. Ang objective ko lang po dito personally, and I think rinireflect ko rin yung sentiments ng ating body, ay magpabilis yung process. Tulad ng sinabi ko nung una, I, as a lawyer and practitioner ng law, frustration po talaga ng mga lawyer, yung mabagal. And usually, ang sinisisi namin ay yung court, mabagal mag-schedule, at ang daming tsetche-buretche, masyadong mabagal. That's why gusto ko sana mag-set ng example na kung pwede nating matapos ng isang araw or mapabilis natin yung process kahit araw-araw na sunod-sunod, okay lang po sana sa atin. Para lang to show the public and to show the people na ang wheels of justice ay mabilis umandar kung mapapabilis natin siyang umandar para mawala yung reklamo na iyon. Para mag-set tayo ng example sa ibang branches ng government na pwede. Dahil po, sa totoo lang, ang unang nagre-reklamo every time na merong mga legal proceedings ay yung mga kliyente. Dahil napakabagal at yung kinakasuhan din kasi vexatious, napaka-stressful. And kada hearing, magbabayad ka ng abogado. So hanggat maaari, gusto ko po sanang ma-minimize yun. Kung ako lang masusunod, kung kontrolado ko ang lahat ng oras ng partido at ang kanilang mga abogado, tatapusin ko sana ng isang araw. Pero it looks like right now na ang delay ay, ang dahilan ay ang kanilang mga abogado. Dahil sa kanilang limitations ng schedule, which is wala namang masyadong may kasalanan pagdating sa bagay na yun. Pero kung gugustuhin natin na mapabilis ang ating proseso, nasa kliyente yun. Kausapin niyo yung kliyente kung gusto nilang mas mapabilis yung proseso, kausapin nila yung kanilang mga abogado. O mamili sila ng abogado na mas kayang pabilisin ang proseso. Because as far as this council is concerned, kaya natin yung tapusin ng isang araw. Para hindi rin masyadong ma-stress si Kapitan. Kapag habang dinuluto ito ng matagal, mas mabigat ito sa respondent. Mas mahihirapan siya talaga. Kasi every time parating nagigising yung public issue and paulit-ulit, nagiging ano na lang siya. Sabi na ng attorney niya, baka ma-subjudice kasi baka ma-influensyahan tayo ng public sentiment habang pinapatagal natin. Hanggat maaari, matapos natin ng agad-agad para yung desisyon na magka-come up sa atin dito sa council, ang inyong decision sa huli ay manggagaling talaga sa puso ninyo. Manggagaling sa tamang konsiderasyon ninyo ng facts, ng kaso, at yung prevailing law. So yun po, staff, alright? Makinig po kayo. Dahil marching orders ninyo yan. Alright. And Mr. Galabay, meron ka bang mga proposed measure? Meron kang binigay sa akin kanina ng mga draft dito. Kailan natin itatalakayin itong mga to? Yes, Mr. Chair. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Actually, Mr. Chair, I expect ngayong araw na nakasama po sa calendar of business itong proposed measures na to. Kanya lang, hindi po napasama. Kaya minabuti po nating talakayin po ito sa susunod na session po natin at magbibigay po tayo ng pribilehong mensahe. Bakit hindi napasama ang mga proposed measures natin sa calendar of business ngayong araw. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alright. Ayaw mo ngayon? Ayaw mo isama? Next time na lang? Next time na lang po, Mr. Chair, para makagawa po tayo ng isang pribilehong talumpati. Alright. That's nice. Alright. Again, everyone, lahat tayo dito sa body na ito ay bantay-bantay lamang. Especially tayo mga elective officials at yung ating mga ex-official members dito. And every measure na gusto ninyong i-propose, kung ano yung nasa puso ninyo, pwede ninyong i-bring up dito. Kasama man dun sa calendar o hindi. Again, internal rules lamang naman ang naglilimit sa atin kung isasama natin siya o hindi. Pero kung gusto mong ilabas pa rin
Dito, sa session natin, nasa sa iyo na yun para makumbinsi ang lahat para may take up. Pero I don't think naman nakokontrahin nila at any rate. Again, yung prerogative na mag-propose ng measures at mag-deliberate ng measures, mag-introduce ng measure ay nasa atin primarily, members ng council. So if you feel like gusto niyo nang ilabas ngayon, wag na kayong maghintay ng timing. Or wag ninyong isipin na kailangan ninyong magpaalam kahit kanino. Alright? Dahil nasa sa inyo yung power na yun. That's why ina-acknowledge ko yung authority ni Mr. Galabay and yung kanyang power na mag-introduce ng measure. Kung meron kang naiisip na measure, kahit pinadaan mo yun sa akin o hindi, pinadaan mo man sa inyong mga kaibigan, pinadaan mo kay mayor, pinadaan mo kay secretary, pinadaan mo kay staff, okay lang po iyon. Okay lang po iyon. I-introduce mo lang dito. Handa ka man o hindi. Kung gusto mo lang naman, dahil nasa sa iyon. Mataas man yung quality o hindi. May pagkukulang ka man sa research o kompleto yung research mo, walang problema. Dahil at the end of the day, magtutulungan naman tayo dito eh. Kung mababa ang quality at ayaw nating tulungan ng isa't isa para mapataas yung quality ng ating measure, edi wag nating ipasa, right? Pero I think naman mababait naman tayo lahat dito sa council na kapag meron kang gustong measure, tutulungan tayo ng ating valedictorian. Meron tayong number 1 dito na may access executive at marami tayong mga kasama dito sa council at kasama nyo na rin ako na gagawin natin ang lahat para maging mataas ang kalidad ng mga measure na ipopropose ninyo. Wala dapat makapagpipigil sa inyo. Kung nararamdaman ninyo na dinadala nyo talaga ang damdamin ng publiko, dalhin nyo lang at tutulungan namin kayo dyan. Huwag kayong papayag na yung feeling ninyo, yung perceived na lack of preparation ninyo, or yung perceived na lack of coordination ninyo sa inyong mga peers, or sa executive, or kahit ng sinong official sa ating munisipyo, huwag niyong pababayaan na yung bagay na yon ay maghinder para dalhin ninyo yung damdamin ng publiko. Dahil yun ang trabaho natin. Bilang councilors, inelect tayo ng public dito para dalhin ang damdamin nila. Alright? So wala dapat makapagpipigil sa atin. Kung feel nyo talaga, dalhin ninyo, pagsalita kayo, tutulungan namin kayo para pagdating sa huli, madala natin yung gusto ng taong bayan. Di ba? It would be a shame na sa tingin natin merong isang bagay na makabubuti para sa publiko at para sa taong bayan ay hindi natin nagawa dahil lamang ay nagkulang ako sa research, ay hindi ko na-consult sa mga kasama ko, ay hindi. Because on your own, base sa iyong mandate bilang representative ng taong bayan, kaya mo na kaagad yan dalhin dito, na i-bring up dito. At kasama rin sa mandate namin bilang members ng council dito na tulungan ka na hanggang sa huli ay isabuhay natin kung ano yung gusto ng taong bayan. Alright? So lahat po dito ng members ng council, ine-encourage po namin kayong lahat na kung ano man ang maramdaman ninyo na i-propose dito sa council, ay dalhin nyo lang po. I-advance nyo lang po. Tutulungan namin kayo. In the same vein, ganun din po. Kahit anong measure, asahin nyo rin po na matatanong rin po at madedeliberate natin. Para pagdating sa huli, yung wisest policy ang ating maipapasa. Tama, Mr. Valedictorian? Ain't it fun? Yeah. Masaya po kapag gano'n. Buhay na buhay yung ating council. Wala pong problema pagdating dyan. Malaki po ang naiko-contribute talaga natin dito sa ating public governance sa mga kahit sa mga deliberations natin na ganito. Konkreto man o hindi, pero nararamdaman natin dahil sa pamamagitan ng patuloy nating pagtalakay ng mga bagay-bagay na gusto nating ipasa dito sa ating bayan na nakaka-apekto ng buhay ng ating mamamayan, ay nadideliberate natin kahit indirectly, napipilitan ang bawat isang aktor dito sa ating munisipyo na taasan ang kalidad ng kanilang desisyon na ginagawa. Tama? Meron pa po bang bagay? And by the way, sir, Mr. Secretary, I think rinace ng Council ng Defense last time and even ng prosecution during sa ating quasi-judicial proceedings yung minutes. I think gawa na lang tayo ng transcript. Kahit para lang dito. Kasi I thought na kapag mag-a-appeal sila, baka manghingi sila ng transcript. So kahit transcript na lang. Kung ano yung nangyari, yung journal yun, kung anong sinabi ko, anong sinabi nila, anong sinabi ng bawat na isa. Tingnan nyo na lang yung recordings and i-formulation ng transcript
para kapag mag-appeal sila sa higher courts or higher bodies, usually yung ina-add mo na documents dun sa appeal mo is yung formal decision natin, yung final nila na verified complaint, and yung verified answer. And kung gusto nilang mag-argue, ibibigay natin yung transcript. And maraming ma-admit dun. Para hindi nila i-cite yung Facebook post. Medyo unusual yun. Although I maintain na pwede yun kung gusto mo, kung okay lang, pero huwag tayo masyadong mag-depart sa tradition. Para matulungan natin sila kapag mag-a-appeal sila. Hindi masyadong mabibigla. Yung appellate body kapag nakita niya na yung citation ng transcript ay Facebook page, mabibigla siya. Transcript na lang. Konting trabaho lang naman po kapag maghihintay sila. So, i-preserve nyo na lang yung audio nun, and kapag mag-request sila, i-prepare nyo na lang yung transcript para mabigyan sila para sa kanilang mga appeal. Taken po, Mr. President. Alright? That's it. Okay na po ba tayo? Yep, ready. Mr. Chair, there was a pending motion that we adjourn. Alright, that motion. Any objection? No objection. This session is adjourned. Gentlemen and ladies.